Matapos nga namin puntahan ang Burdur Museum of Natural History, Burdur Archaeological Museum at ang Insuyu Cave, ay nagpahinga kami sa aming hotel at kinabukasan nga ay we're heading to Sagalassos Ancient City. Ano nga bang makikita natin sa ancient city na ito? Let's find out! Tara na! Limited lang ang biyahe papuntang Sagalassos kaya maaga kaming bumangon at bumiyahe. 2 oras at kalahati nga pala ang aming biniyahe mula sa Yeshiloba na dahil naroon ang aming hotel papunta rito sa village ng Sagalassos o Alasun. Manghang-mangha kami sa lugar na ito kasi imagine mo, feeling ko nasa kalagitnaan na kami ng kawalan pero may community pa rin. Ang galing! Ang Sagalassos na dati ring tinawag na Agalassos na ngayon nga ay tawag naman ay Alasun na matatagpuan sa probinsya ng Burdur sa Mount Akda dun nga sa Taurus Mountain Range. This town also was known as the first city of Pisidia. Nakaka-amaze! Napapasyalan na natin yung mga first known world. Human settlement in this area goes back to 8000 BCE before the actual site was occupied by Hittite. Hittite documents refer to a mountain site of Salawasa in the 14th century BCE, and the town spread during the Phrygian and Lydian cultures. Sagalassos was part of the region of Pisidia in western part of the Taurus Mountains. Ito yung aming private isa, dalawa, yung aming private market at ang aming private waiting shed. Sagalassos is one of the wealthiest city in Pisidia when Alexander the Great conquered it in 333 BCE. It had a population of a few thousand. After Alexander's death, the region became part of the territories of Antigonus Monophthalmus, possibly Lysimachus of Thrace, the Seleucid of Syria, and the Attalids of Pergamon. The archaeological records indicates that locals rapidly adopted Hellenic culture. Ang ginagawa nila sa gitna ng dagat. Pwede naman tayo pumunta lang kaso. Ano tawag nila dito? Heron. Heroon. Ito po yung mga sa ibabaw nito, narito yung mga monument ng kanilang mga heroes. Yan. Kaya tinawag na Heron. Heron. Dito sa Sagalassos ay patuloy pa rin ng mga archaeologists sa pag-excavate ng lugar na ito dahil hindi pa nga natatapos hanggang ngayon. At inaasahan na marami pa silang makukuhang artifacts na pwede nating makita sa Burdur Archaeological Museum. Ang ilan nga dito ay ang best preserved head, leg, and feet of Emperor Hadrian at saka yung head and leg ni Emperor Marcus Aurelius. And last but not the least, makikita rin dito ang important monumental fountains of the city na hanggang ngayon ay aktibo pa. O diba, be? Ito yung mga nakikita natin bilog, tapos may mga column siya. Napataas.
Ito yung sinasabi kong monumental fountain na hindi kayang dalhin sa museo na gumagana pa. Ang fountain na ito ay nagawa noong unang panahon pa. Ang sabi sa nabasa ko, 2,000 years ago ay gumagana na ito, be. Ang galing-galing, di ba? Meron siyang entrada doon papasok. Meron siya pa siyang room papaakyat. Kaso bawal na siyang pasukin. Kasi nga, delikado yung mga bato. At pagka summer, restoration time naman nila. Nasa bawat likod nito may mga Greek inscription. May amoy na. Imagine niyo na lang guys kung gaano kalalaki yung mga estatwa dyan. Abay, yung malalaki pa sa akin. All the pretty girls walk like this. This. Pretty girls walk like this. Sariling sikap, mahirap maka-copyright. Yung place nga pala na to, malapit din to sa another Roman bath, tsaka yung Upper Agora, tsaka yung munisipyo nila. Yes, meron silang city hall dito. Yung nasa dulo na yon, yung sa tuktok na yon, yung mga heroes nila, dyan inilalagay. Yan. Ganda ng mga nakalilok sa bato, di ba? Hindi namin inakyat kasi mataas eh. Yan. Narito yung gymnasium. Nandito yung bath. May Roman bath dito. Pa ito syempre. Overflowing yung water na yan. Free flowing hanggang ngayon meron pa. At hindi yan, hindi kuryente. Nakakapagtaka kasi nasa tuktok kami ng bundok. Pero hanggang ngayon may tubig. Yeah. Ito yung mga columns. Kasama siya sa mga columns. Yan. Ganyan, imagine ganyan na katataas yung mga columns. Tapos, para siyang Lego yung mga columns. May butas. Tapos yung kasunod niya, yun naman yung may parang pandugtong. Ganyan. May mga sulat-sulat sila. Puro bilog. At iyan, doon sa gawin na yun, andun yung amphitheater. Pero hindi na namin pupuntahan kasi hindi naman siya hindi siya, maliit kasi siya, maliit. Parang siya, guho eh. Baka delikadong puntahan. Pero alam ko na pupuntahan pa yan. Yung amphitheater na yan. May nakasulat na Greeks. Pero hindi na makita. Greek inscriptions. A shrine of Tyche or Tyche. Puro bato na lang.
Dito sa gawin na to, Upper Agora. Sa gawin na to yan. Upper Agora. Ito yung honorific columns of Upper Agora. Ito siya. Honorific columns of Upper Agora. Ayan pa. Tapos, sa taas niyan, may mga may mga monuments. So, yan po ang Sagalasas. Ang ganda. So patuloy pa rin yung restoration nila. At may mga kababaihang mga archaeologists, inggit ako. Dapat ito yung ano ko eh. Yung career ko. Actually, gusto ko maging biologist. Noon, sabi na ng ate ko, huwag ka nang mag-aral. Sabi ko, bakit? Pagiging biologist, walang pera doon. Hanggang dito na lang ang vlog na ito. Hanggang sa muling mga video. Maraming salamat. Paalam!